probably some of these people can experience a life-changing day. So, gano'n ko siya tinitignan. So, hindi na natin mababalik yung nakaraan and dito na tayo. So, papunta na tayo dun sa eventually, whether we like it or not, gagamitin natin yung technology na yan. At hindi lahat makaka-survive do sa mga transitions na yan. So, kaya yung nakita natin, last cycle, the FTX collapse. Alright? So, it's just one example of that incident. But it doesn't mean na wala na. Wala na yung crypto. Balik na tayo sa traditional finance, di ba? Balik na tayo sa Web 2. Hindi, transition tayo. Nandun pa lang kasi tayo sa stage na nagta-transition tayo from the old technology to the new one. We know in terms of crypto, may mga rug pull, yung nabaltaan natin yung FTX, di ba? Yung kay Luna, maraming tao na wala ng pera. Sad to say. Ang tanong ko is, crypto still something sa future? Or is it just a money grab and will remain speculative for a longer period of time? Kumbaga, worth it pa ba pumasok? Alright, so bago ko sagutin yung first question mo, alright, papaalala ko lang, alam ko sobrang daming viewers nitong channel nyo eh. So, papaalala ko lang na anything na maririnig nyo dito na sasabihin ni Tito Neil, no, is not a financial advice, no? So, especially do sa mga bago, yung mga tatagal na dito sa space na dito, alam na nila yan, sawan-sawa na sila sa not a financial advice. So, ito po mga sasabihin ko are based on my personal opinion and yung experience natin sa market, trading it for the past 16 years from stocks, crypto, and now Forex. So, yun po yung mga hango siya sa experience and my personal opinion. Well, to answer your question, kung is crypto, meron pa ba? Is crypto, andyan pa ba? Tatagal ba? No? For me, nung inaaral ko yung cryptocurrency, I think it's here to stay. It's here to stay. Kahit na merong mga rug pull, may mga nag-collapse na malaking exchange yung nag-collapse last time na FTX. But I think it's here to stay because it's a technology, right? So, no turning back eh. Na para siyang genie in a bottle na nakalabas na sa bottle yung genie. Wala nang balikan yon. Hindi na makakabalik yon because it's a technology. So, never in the human history, no, na bumalik tayo sa barter exchange, no? In terms of fiat of monetary system. Never in the human technology history na bumalik tayo papunta ng typewriter. Di ba? Baka ngayon wala na masyadong magamit ng typewriter. I don't know kung may nakakaalam pa. Siguro yung mga titos and titas natin naabutan pa yan. May mga typing lesson pa tayo nung araw. Alright? So if you look at it from that perspective, Tito G, sorry hindi ko pa naabutan yung typewriter, sorry. Ginulo lang kita, hindi ko naabutan yun. Joke lang. Joke lang. Nanggulo lang ako. Ayaw mo pa umamin, ha? Alright. Ikaw, Tito nila. Okay, so, yeah, if you're going to look crypto on that perspective, that it is a technology, it is a productivity tool. Okay, alam mo na it is here to stay. Yun nga lang, syempre, any technology, okay, may mga birth pains yan eh. No? Pagka may bagong lalabas, may birth pains yan. At hindi lahat makaka-survive do sa mga transitions na yan. So kaya yung nakita natin, last cycle, the FTX collapse. Alright? So it's just one example of that incident. But it doesn't mean na wala na yung crypto. Balik na tayo sa traditional finance, di ba? Balik na tayo sa Web 2. Transition tayo. Nandun pa lang kasi tayo sa stage na nagta-transition tayo from the old technology to the new one. So kaya marami talagang mga birth pains. And sa transition na to, ito yung may masakit dahil yung mga hindi mag-aaral in this transition at sasabay lang, expecting mga ka-jackpot sila without really studying,
ito yung mga masasaktan. Ito yung mga malulugi. Ito yung mga mararagpul. But those people na magtsatsaga kahit na magno-nosebleed, pipiliting intindihin kahit paano yung nangyayari, what is happening, and are very careful in terms of letting their capital or very careful in deploying their capital. Ito naman yung probably some of these people can experience a life-changing day. So, ganun ko siya tinitignan. So, hindi na natin mababalik yung nakaraan. And dito na tayo. So, papunta na tayo dun sa eventually, whether we like it or not, gagamitin natin yung technology na yan. Do you remember the time na nung yung mga lolo't lola siguro natin, ano, lolo't lola o mga parents na ayaw mag-Facebook, di ba? Ayaw mag-internet. Kasi, ay, ano ba yan? Hindi ko naman naiintindihan. Matanda na ako for that. Hindi ko na kayang intindihin yung Facebook. Okay na ako. Di ba? During the early days of Facebook, walang gustong pumasok, walang gustong maigulo. During the early days of mobile, of cellphone, di ba? Analog pa noon, walang gustong gumamit. Lalo na nung tina-touch screen na, naku, malabo yung mata ko, hindi ko na mababasa yan. Ang daming dahilan ng mga parents and lolos natin. Pero ngayon, fast forward, 2024, pag pinatayan mo ng wifi, galit na galit. Apo, ano nangyari? Bakit wala yung wifi? Pag pumupunta na isang lugar, wifi kagad ang hinahanap. Ano password ng wifi? Sila na uwi. Okay? So, meaning to say, kahit anong age pa nila, anong age pa natin, dadating tong technology na to and gagamitin natin siya. So, it's up for us, okay, na mag-adapt, how fast or we want to adapt, mas maaga ba akong papasok or hahayaan ko muna na mag-mature yung technology bago ko pasukin. Pero no such thing as hindi ako mag-crypto, hindi ako magba-blockchain, hindi ako ta-transition sa Web3, dito lang ako sa Web2. No such thing. Kasi sino nga ba hindi gumagamit ng wifi ngayon? Right. Ganda nung sinabi mo, no, na it's really yung crypto is a technology na eventually lahat tayo gagamit dating ng panahon. I remember, no, nung nagkaroon ng .com, yung nagsimula yung internet nung 90s, marami rin may ayaw eh. Ayaw nila ng email, ayaw nila ng internet, pinagtawanan din sila. Although nung nagkaroon ng .com bubble, unfortunately, maraming nalugi na company. Pero merong mga, yung talagang magandang utility na naig, di ba? Like nandiyan yung Google and all. So I think ganun din yung parallel sa crypto. Pero more importantly is that the goal why we do this channel sa Stock Smarts and ikaw si Tito G sa Tito Vlogs Crypto is that to give information. Hindi nga to financial advice, but at least it can spur you to learn more and study more.